Pwede niyo po kaming sadyain at pwede niyo po kaming samahan sa pagsamba sa ating Panginoon. Ito po ay ginaganap tuwing linggo na ika-10 po ng umaga. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Amen and amen. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa awit 46. Ito po ay sa talatang 1 hanggang 7. Awit 46, 1 hanggang 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Ang ilog ng galak sa bayan ng Diyos, na sa banal na templo ligaya ang dulo. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilagot ng bansang kaharian. Sa tinig ng Diyos lumay na paparang. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga na ikaw ay aming kalakasan. Ikaw ang aming kanlungan. At tunay na walang katulad mo sa aming mga buhay, Panginoon. Yan ang aawitin namin sa umagang ito. At sabay-sabay namin itataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Minsan pa, itataas namin ang iyong pangalan. Aawit kami ng buong puso, Panginoon. Pagkakaloob namin, ibibigay namin sa iyo ang aming buhay ng buong buo ngayong umaga. Panginoon, mag-usap kang patuloy sa aming mga buhay. Ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ay bumaba sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw ay aming nais, O Diyos. Ikaw ay nais naming maramdaman, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin itaas ang aming kamay sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo ipakita namin sa iyo, Panginoon, ang aming pagsuko sa umagang ito, Panginoon. Sinasamba ka namin. O walang katulad mo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Walang katulad, walang katulad.
fill this place, oh Jesus. We need your power right now, oh God, in our lives. We need your strength, oh Jesus, to cover us. Hallelujah. We need your Holy Spirit, Jesus. Hallelujah. Come on, let's ask God for the Holy Spirit to be our strength this morning. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kami patuloy mong pinapalakas, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Sapagkat sinasagot mo, Panginoon, lahat ng aming mga katanungan, Panginoon. Lahat ng mga hindi namin maunawaan sa paligid namin, Panginoon. Ikaw ang nagpapayapa ng aming mga puso, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ikaw ang aming silbing kalakasan. Ikaw ang aming pagkulan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus, for the Holy Spirit. Hallelujah. He is moving right now. But let's continue to praise Him. Let's continue to praise Him. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Patuloy ka namin pasasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen. Patuloy natin sambahin ang Panginoon. Go ahead! Hallelujah!
gitna ng mga problema, ang mga anak ng Diyos ay laging okay lang. Amen? Why? It is because meron tayong Diyos na kung saan ang sabi po ng banal na kasulatan, siya ang Diyos na makapangyarihan at siya ang Diyos na kaya niyang gawin ang mga bagay na ipinangako niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah. Sa mga tao,
pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa panibagong araw na idinagdag ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Muling nakulat ang aming mga mata upang muling maranasan at mamasdan ang kabutihan ng iyong kalooban sa bawat isa na patuloy na nananalig at sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Dalangin po namin, O Diyos, minsan pa muli ay magpakahayag ka sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Mga salitang sa amin ay patuloy na magbibigay ng paglago, pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. At sa umagang ito, O Diyos, ay sama-sama po namin aangkinin ang mga pangako ito na nasasalig sa katotohanan ng iyong mga salita. Pangunahan po ninyo kami, gabayan at turuan sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu. At sa iyo, O Diyos, maranasan po namin muli ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Sapagkat kami po ay patuloy na sumasampalataya na ang salita mo ay hindi dumarating sa amin sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay laging nagtataglay ng kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Kaya sa umagang ito, Diyos, ang aming hiling muli ay maging pangati ninyo ang buhay ng bawat isa. Patawarin po ninyo kami kung kami man po, Panginoon Diyos, ay may mga nagawang hindi kaaya-aya at kalulunod sa iyong harapan. Upang sa kayo, Ama, ay maging katanggap-tanggap at walang anumang magiging hadlang ang balakid sa aming pagsamba ang pagtulog sa iyong banal na loob. Salamat po muli ay amin po ibinibigay sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede na po tayo po mga kapatid at isang mapagpalang araw po ng linggo sa lahat po ng mga nakatutok at nakasubaybay po sa online natin ito na pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Muli, samahan po ninyo kami na patuloy na sumamba at magpasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. At kung kayo po ay praise God, sa oras na ito ay nakanda, ay pwede na po ninyong i-share, ibahagi po ang ating pagsamba, ang ating gawain sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. Kayo po na mga nakatutok sa inyong mga tahanan, Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Hallelujah. Praise God. Our God's promises, ito ba ay may katotohanan? Totoo ba lahat ang mga pangako ng Diyos? Praise God. Yes, it is absolutely true. And you can count on them. Why? Because our God is faithful. Amen? God is faithful and true in everything that He says and does. Amen po ba? So maaasahan natin ang mga pangakong ito ng Diyos sa Kanyang banal na salita. Sapagkat ito ay tunay nga mong mapagkakatiwalaan. Ito ay mapanghahawakan natin. Sabi nga ng 2 Peter chapter 1 verse 4 that He has given us very great and precious promises. And aside for that, there are thousands and thousands and thousands promises written in the Bible. Amen po ba? Praise the Lord. At para patunayan po sa inyo na ang Diyos ay seryoso sa Kanyang mga ipinangako, seryoso po sa Kanyang mga salita, ang sabi po nga ng aklat ng Deuteronomio, kabanatang 7, talata po ay siyang, palastasin po nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at nagkagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang
sa 1,000 salin ng lahi. Gaano karami yun? Ha? Praise God. Bakit may mga tao na sa panahon ngayon ay hindi naniniwala sa mga isinasaad ng banal na salita ng Diyos? Bakit may mga tao na hanggang ngayon ay hirap na maniwala sa mga pangako ng Diyos? Na ito ay salita lamang, na ito ay ginawa lamang ng tao, kaya hindi nila mapanghawakan ang mga isinasaad at sinasabi ng salita ng Diyos. Subalit ayon sa kanyang pangako, tinutupad ng Diyos ang kanyang mga salita hanggang sa 1,000 saling lahi. Sa kaapu-apuhan, mga kapatid. Amen? At bukod pa diyan, sinabi po ng Numbers chapter 23 verse 19, ang sabi po rito, God is not human, that He should lie. Not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Praise God! Ang Diyos ay hindi isang tao, hindi na makapagsisinungaling, mga kapatid, na hindi niya magagawang magbago ng kanyang isipan. Wala siyang sinalita na hindi niya gagawin, wala siyang ipinangako na hindi niya tutuparin. And then in the book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 24, the one who calls you is faithful and He will do it. Gagawin niya. Praise God. Joshua chapter 21 verse 45. Not one of the good promises which the Lord had made to the house of Israel failed. Walang nabigo. All came to pass. Naganap ang lahat ng ipinangako niya. Why? Because according to Paul, in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for as many as are the promises of God, in Him they are yes. Therefore also through Him is our amen to the glory of God through us. And Romans chapter 4 verse 21, and being fully assured that what God had promised, He was able also to perform. Ano man daw po ang ipinangako ng Diyos ay gagawin na. Amen po ba? Ngayong umaga, kung sasabihin ko ba sa inyo na ang inyong mga wallet at bag ay pupunuin ng Diyos ng pera, maniniwala ba kayo? Well, ngayon ngayong oras na ito, kaya niyo bang sampalatayanan na sa oras na ito, yung wallet ninyo na naghihingalo na, praise God, ay mapupuno ng pagpapala, mapupuno ng pera, maging ang inyong mga bag. Para yata pastor, napakahirap paniwalaan niya. Praise the Lord. Friday, dumating lahat ang mga bills ko. Sabay-sabay. Bahay, internet, meral ko, lahat sabay-sabay. Binuksan ko yung wallet ko. At ang wallet ko, iisa na lang ang laman. Naghihinga mo. Praise the Lord. But, pinaghawakan ko ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa akin, hindi kita pagkukulangin. Ang pangako ng Diyos sa akin, pagpapalain kita.
Hallelujah. Right after my program, meron PM, Pastor, pwede ba kayong mag-pray para po sa amin po mga parents na magse-celebrate ng 50th wedding anniversary? Sabi ko, yes. Anong oras po? Sinabi nila, alas 7 ng gabi. So, before 7, nandun ako. Nung nandun ako, Pastor, sabi nila, naku, 8 o'clock. So, 8 o'clock. Pastor, pasensya na po dahil yung videographer wala pa mga 9 o'clock po dumating. Praise the Lord. Sabi ko, nagbiro ako, hindi na po tayo magdi-dinner nito. Midnight snack na po. Pagkatapos po ng, kasi, hindi ho, basta prayer na ang gagawin. Meron po ceremony ng renewals of vows. Praise God. So, ibig sabihin, kung paano yung kasal nila, ganun po ang gagawin. At ako'y na-amaze doon sa venue. Ang venue nila, bahay lang, pero hindi mukhang bahay. Inayos talaga, pinaghanda talaga. Pagpapasok ko yung alam mo, hindi bahay, parang isang venue talaga ng lugar na kung saan talagang ginaganap ang mga events. No? Ganun nila pinaganda. So, praise God. So, sa mga tweets, hanggang kung salita, dumating ho, ng pasado alas 9 yung videographer. Yung pag-video. So, inano ko na yung gawain, nag-ceremony na ako. Praise God. Hallelujah. So, sa mga tweets, sa madaling salita ko ng kapatid, natapos po, nagkainan po. Praise the Lord. Hallelujah. Siguro, bumitaw po o pag alas 11 ng gabi. Praise the Lord. Sabi ko, tutuloy na po ako kasi po, meron pang broadcast bukas ng umaga. Hallelujah. Then, lumapit sa akin si tatay. May inabot siya sa akin. Sabi, Pastor, pasensya na kasi wala akong sobra. Okay lang po. Binulsa ko. Hindi ko tinignan. Binulsa ko na lang po. Basta-basta. Then, nagpa-book ako ng grab, pa-uwi. Praise God. So, pag-uwi ko, nakarating na sa bahay, binigyan ko ng tip yung driver. Sabi niya, sir, di mo bayad na, di ba nagkakay sa akin? Hindi, tip ko yan. Binigyan ko siya ng tip. Ay, salamat po. Anya, galing pa po ako ng pampaluban. Meron lang ang inyati dito sa Los Angeles. Sabi ko, napakalayo lang ng pinagbalingan mo. O nga po praise God. So, yeah, binigyan ko siya ng tip. So, right after that, mga kapatid, nung nag-iis na ako, tinignan ko yung, binuksan ko, ang makabalong ko na pera, praise God, ay 5,000. 5,000. And then, may nag-PM po sa akin, na kunin ko raw yung pinadala niyang love gift para sa akin sa Palawan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos, yung love gift na yun, na ibinigay niya sa akin is 4,000. 9,000. Praise God. Hallelujah. Eksakto doon sa bills na babayaran ko kasama ko ang bahay. Kasi kung yung bahay, hati kami ng anak ko Big 5K kami ng anak ko sa bahay. Lahat, hati kami doon. So, ganyan kaputi ang Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? Hallelujah. So, paano nangyari at paano gagawin ito ng Diyos sa bawat isa sa atin? Ang pamagat po ng mensahe natin ngayon, may gagamitin ang Diyos. Naniniwala ba kayo? Hallelujah! Alam na naman ang Diyos ay bumabali mo para lagyan ng pera ang inyong wallet. Napaka-imposible. Kaya maraming hindi naniniwala na sa panahon ngayon, imposible nang mangyari yan. Dahil hindi naman magagawang bumaba ng Diyos dito para kayo ay abutin sa lahat ng inyong mga pangangailangan. Tandaan po natin,
Sa banal na kasulatan, makikita po namin kung saan ang Diyos ay gumamit ng iba't ibang kaparaanan. And for you know, mga kapatid, God is so desperate. Desperado ang Diyos na gawin at isakatuparan ang kanyang mga pangako sa atin. That even na maging ang mga masasamang tao ay gagamitin niya para isakatuparan lamang niya ang kanyang mga pangako sa atin. Ganyan kadesperado ang Diyos. Hindi siya magsasabi, hindi siya mangangako, hindi niya isusulat ang lahat ng ito ng hindi niya gagawin. At siya ay talagang ang Diyos na ito ay gagawa ng lahat ng kaparaanan upang tuparin lamang niya kung ano ang kanyang ipinangako sa atin, upang isagawa lamang niya ang mga bagay na kanyang sinabi sa kanyang banal na salita. Amen? Hallelujah! Praise God! Listen to this. Nung pinagpala ng Diyos si Joseph, sinong ginamit niya para lang magkaroon ng katuparan ang mga pangarap ni Jose? Para lamang maitaas, ma-promote si Jose mula sa kanyang pagiging isang bilanggo doon sa panahon na kung saan ay itinulong siya na pagbintana siya hanggang sa siya ay maging isang punong ministro. Sino ginamit niya? Yung mga masasamang kapatid ni Jose. Nagkaroon ng katuparan ng kanyang panaginip na ang kanyang mga kapatid darating ang panahon na sila ay luluhod at yuyukot sa harap ni Jose. Ang sabalit ng kanyang mga kapatid na angasan sila, nayabangan sila kay Jose, anong ginawa nila kay Jose? Hindi ba pinagkaisahan nila, nung una pinagtangkaan nila ang buhay? Praise God! Hallelujah! At nagkaroon pa sila ng konting sinasabing konsensya, yung isang kapatid nila. Huwag na lang natin siya patayin, ibenta na lang natin siya. Ipagbili na lang natin siya hanggang si Jose ay nakarating sa Egypt. Amen? Ginamit itong mga masasamang ito para bigyan katuparan yung panaginip at pangarap ni Jose na siya ay magiging isang leader, na siya itataas ng ating Panginoong Diyos. Kaya wag mo kayong magtataka kung merong mga taong ginagamit na hindi ninyo inaasahan, mga taong galit na galit sa inyo, mga taong namumuhi sa inyo, mga taong hindi ninyo kasunod, darating ang panahon, gagamitin sila ng Diyos para pagpalain kayo. Amen? Praise God! Hallelujah! Bakit? Kasi ganyan po ang pangako ng Diyos sa atin. Gagawa at gagawa siya ng paraan. In Exodus chapter 3, para ho ang Diyos, mga kapatid, ay gumamit ng instrumento upang tayo ay pagpalain. Ang sabi po dito sa Exodus chapter 3 verse 8, kung saan ginamit ng Diyos si Moses. Okay. Exodus chapter 3 verse 8. Sabi dito, at ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Egyptyo. Sino yung nagsasalita dito? Sino ang kausap ni Moses dito? Ang kausap ni Moses dito ay walang iba kung hindi ang Diyos. Amen? Praise God. Mula sa isang burning bush, yung punong nagliliya, nagsalita ang Diyos kay Moses. At ang sabi dito, bumaba upang iligtas sa kamay ng mga Egyptyo ang bayang Israel. Sabi nito, upang sila'y isampa sa isang mabubing lupain at malawak mula sa lupain iyon.
Sa isang lupain, binubukalan ng gatas at pulot sa bako ng Kamineo at ng Hiteo at ng Amoreo at ng Perizeo at ng Heveo at ng Jebuseo. So, sa isang iglap, sa isang masasabi po natin na si Moses sa mga pagkakataong ito, maaaring ba? Okay, kayo pala ang bababa. At Diyos pala ang kikilos. Ang Diyos pala ang gagawa at magliligtas sa bayan ng Ehipsyo. Para kay Moses, okay yun. Wala siyang pagod, wala siyang hirap. Amen? Praise God. But, listen to this, verse 9. Ano sabi na sa verse 9? At ngayon, narito ang daig ng mga anak ni Israel at umabot sa akin. Sa akin nakita ang kapighatian na ibinibighati sa kanila ng mga Ehipsyo. Tuloy po. Verse 10. Hallelujah. Halika ngayon. At ikaw ay aking susukuin. Wow. Teka na Lord. Sabi mo, ikaw ang babae. Sabi mo, Lord, ikaw ang magliligtas. Sa katunayan, kung babasahin natin ng tuloy-tuloy ang mga talatang yan, mapapansin niyo na mayroon kong ginawang 5 alibay si Moses para lamang siya ay hindi magamit ng Diyos. Di ba? Hallelujah. Marami siya kinidahilan na kesyo, hindi ako magaling magsalita. Praise God. But if you are going to read the full story of David's life, sinabi po ng Bible that Moses was sa kanyang buhay, siya po ay power sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang pananalita. Kung babasahin natin sa unang bahagi niya na isinalay sa ito kung paano bihasa si Moses magsalita dahil pinag-aral siya sa Universidad ng Ehipsyo, ng prinsesa ng Ehipto, anak ni Paro. Amen? Praise God. But now, etong dahilan na hindi ako magaling magsalita, bakit kaya nangyari yun? Why? It is because kayo ba naman, mga kapatid, for 40 years, nanatili ka sa wilderness, doon sa ilang, at ang kasama mo ay mga kambing at tupa, wala kang maririnig kundi, di ba? Kakalawangin ngayon, yung iyong skill, yung iyong kakayahan. Dahil buong araw na ginawa ng Diyos sa loob ng 40 taon, kasama mo ang mga ito at yun lang ang naririnig mo. Sa palagay ninyo, gagaling siya magsalita. Magagawa pa ba niya yung una? At isa pa to na makikita po natin, si Moses po ay nasa edad ng 80 pataas. Matanda na si Moses nang siya ay ginamit ng Diyos. Gagamitin siya ng Diyos para palayain yung mga sinisikil, yung mga alipin. And here, nagdahilan siya. Marami siyang isinabing dahilan paano ko ipakikilala. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Hindi ako magaling magsalita. At paano ako ay walang kapangyarihan at walang lakas? Praise God! But here, mga kapatid, si Moses, ginamit ng Diyos at binigyan siya rin ng Diyos na magagamit niya. Para lang sa katuparan, ang utos ng Diyos, ano ang ginamit ni Moses para palayain ang mga Israelita. Para ihayag, ipakita sa kanila
na yung Diyos na kanyang sinasamba at Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Praise God. Dahil si Moses, sabi niya, anong gagawin ko? Hindi ko alam, yung marunong magsalita, wala akong kakayanan, anong sasabihin ko sa kanila? Sino ang pangalan na sasabihin ko sa kanila? Sabihin ko sa kanila, ako si ako nga. At Moses, ano yan? Ano yan hawak mo? Ha? Ano ang hawak ni Moses? Tungkol. Isang kapirasong kahoy. Sapat para isakatuparan ang gagawin ng Diyos sa bayan ng Israel. Amen? Isang tungkol, isang sanga ng kahoy na magpapamalas ng himala ng Diyos. Praise God. At pakinggan po ninyo ito mga kapatid. Kaya gumamit ang Diyos ng isang tungkol para ipahayag ang kanyang kapangyarihan at upang may gamitin ang Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Ano ang unang makikita namin dito, mga kapatid? Unang-una, paggamit muna tayo sa Diyos. Amen? Praise God. Magagawang gamitin ng Diyos ang sino man o anuman. Ang kailangan lang mga kapatid, handa tayo magpagamit sa Diyos. Listen to this. Pinagpala tayo ng Diyos upang maging pagpapala rin sa iba. Tama po ba? You are blessed to bless. Pinagpala ka para magpala. At ang sabi po rito mga kapatid, yung salitang God may gagamitin ng Diyos, kumbaga sa present o sa past, present, and future. May ginamit ang Diyos, may ginagamit ang Diyos, at may gagamitin ang Diyos. Amen po ba? At para may gamitin para may gamitin ng Diyos, at mayroon siyang ginagamit sa buhay po natin, ang unang requirements ng Panginoon, bukod sa tayo po ay kailangan magpagamit sa Kanya, we must first live a holy life. Banal na buhay. Kasi, nung si Moses, di ba, matatandaan ninyo, nung makita niya yung burning bush, yung nagkakapoy na puno, pumunta siya mo. Praise God. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanya, Moses, huwag kang pumasok, huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Hubarin mo muna ang iyong pagyabang. Sapagkat ang lugar na kinatatayo mo ay ano? Ano? Lugar na banal. Praise God. Lugar na banal, nang ibig kong sabihin, hindi ka magagamit ng Diyos kung hindi ka magpapakabanal. At wala rin siya maaaring gamitin kung tayo ay hindi magpapakabanal. Amen po ba? Kaya at that moment, mga kapatid, dito ipinakikita na ang Diyos ginamit si Moses at may ipinagamit siya kay Moses na isang tungkol para ipamalas ang kapangyarihan ng Diyos. And to make the story short, mga kapatid, lumaya ang bayan ng Diyos dahil ginamit si Moses. At ang ginamit ni Moses ay tungkol. At habang sila ay naglalakbay sa ilang, patuloy na ginagamit ni Moses ang tungkol. Tumawid sila sa dagat ng Ula, hinampas nun niya ng tungkol. Praise God. Nung sila ay nauhaw, hinampas niya ang bato,
nung sila ay tinuklaw ng ahas, itinaas niya ang tungkol na mayroong patay, na mayroong ahas na para lahat ng titingin doon ay gagaling. So yung tungkol na ginamit niya ay patuloy niyang ginagamit, mga kapatid. Nauwa po ninyo, mga kapatid? At magpahanggang ngayon, mga kapatid, sa panahon ito, patuloy na mayroong gagamitin ng Diyos para isakatuparan niya ang kanyang mga pangako. Amen. Praise God. Natatanda ninyo sa 1 King chapter 17, beginning verse 1 to 24. Ito po ay kasaysayan po ni Elijah. Nung dumating po yung panahon ng tagtuyok, panahon ng tagtutog, drought, yung pong famine dumating, ano ang bilin sa kanya ng Diyos? Magtago ka doon sa kuweba. Praise God. Hallelujah. At nababasa natin doon kung paano ginamit ng Diyos, gumamit ang Diyos ng isang klase ng hayop, ng isang klase ng ibon, na pinakamatakaw sa lahat ng klase ng ibon. At yan ay walang iba kundi uwak, raven. Imagine, gamitin ng Diyos isang uri ng hayop para pakainin ang kanyang lingkod, para hatiran ng pagkain. Tama mo ba, mga kapatid? Hallelujah! Mababasa niya doon na kung saan, mga kapatid, ay nag-provide, pinustusan siya ng kanyang makakain sa loob ng napakahabang panahon ng tagtuyot at taggutom, na ang nagpakain sa kanya ay ang Diyos sa pamamagitan ng uwan. Alam na naman ang Diyos ay bababa at ipagluluto. Si Elijah, may gagamitin siya, may ginagamit siya, at may ginamit siya. At yan ay ang uwak. Tingnan niyo kung gaano ang Diyos totoo at tunay sa kanyang pangako. Kahit sino gagamitin niya. Amen? Hallelujah! Sino ba ginamit ng Diyos para i-review at sawayin si Balaam? Isang asno para ituwid lamang at turuan si Balaam. Pinagsalita ng Diyos ang asno. Kaya nga, mga kapatid, kung kayo ay may mga hayop sa bahay, pusa, aso, o man yan, ibon, pwedeng gamitin ng Diyos yan para pagpalain kayo, para ituwid kayo, para turuan tayo. Because God, sabi rito, gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Amen? Romans 8:28, all things work together for good to those that love God. Hallelujah! Amen? At hindi lang yan, ginamit din ng Diyos yung widow para pakainin si Elijah. Yung babaeng bago na may anak, na yung kanilang nakitirang pagkain ay tinatawag ng last meal, dahil pagkatapos nilang ilunod, ikainin yung nilang mag-ina ay maaari na silang pumatay dahil yun na nga lang ang huling kain nila. And yet, anong sabi po ni Elijah doon sa babae? Gawin mo muna yung ipinag-uutos ko sa iyo. Ipagluto mo muna ako at ibigay mo sa akin. At ang sabi niya, pangako ng Diyos, hindi kailanman mauubusan ang iyong garapon ng harina. Oh. Kung kayo ang nasa kalalagayan ng babaeng bago, gagawin ninyo? Maniniwala ba kayo sa sinabi ng lingkod ng Diyos? Praise God. Kung sasabihin ko ba sa inyo
ganito, maging kayo na nakatutok dito. Yung pong mga sa katotohanan niya, may gumawa nito eh. May isang lingkod na rin, kung naalala niyo yung dating naging speaker po natin. Di ba? Nag-challenge siya. O kayo, mga nandiyan, lahat ng laman ng wallet ninyo, ubusin nyo, lagay nyo rin sa harapan. Paki yung mga alas ninyo. Naalala niyo kung sino yun, dating naging tagapagsalita natin. Ginawa niya doon sa alamang. Challenge niya ang lahat ng tao. Dahil pag ginawa niya, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Eh kung gawin mo ngayon yan, sabihin ko po sa inyo, lahat tayo dito, paglalasan tayo ng wallet, lahat ng laman ng wallet ninyo, ilagay nyo dito sa harap. Gagawin nyo? Susunod kayo sa akin? Ha? Basta parang ang hirap niya. Pagbayad ko na sa kuryente dito eh. Pagkain na lang namin ito eh. Di ba napakahirap sundin? Napakahirap eh. Praise God. Sa yung babae, sabi ni Elijah, gawin mo muna yung sinasabi ko. Bago ka magreklamo. So last meal, praise God, ginawa niya, and true enough, nakita niya. Nung ipinagluto niya, inihain niya sa propeta ng Diyos, hindi naubusan ng laman ng harina yung kanyang karapon. Hallelujah. Praise God. At sa katunayan, mga kapatid, noong mga panahon yun, namatay pa yung anak ng babae, ng balo. Namatay. Kaya sinisi niya si Elijah, ito pa, sa kabila ng ginawa kong kabutihan sa iyo, ito pa ang iginante, namatay ang aking anak. Ano ginawa ni Elijah? Hiningahan niya, ipinanalangin niya, hiningahan niya, at muli bumalik ang buhay ng bata. Praise God. Bakit? Kasi ang Diyos natin tapat sa kanyang pangako. Hindi siya magbabago. Gagawin niya ang lahat para isakatuparan lamang ang kanyang mga pangako sa atin. Amen? Praise God. Kaya kayo mga kapatid, maging yung mga asawa ninyo na matagal ninyong ipinapanalangin, may gagamitin ng Diyos para baguhin sila. Maaaring hindi kayo. Maaaring hindi si pastor. May iba na gagamitin ang Diyos. Amen? At ang pinakamasakit na ginagamit ng Diyos na paraan para magbago ang tao, sakit. Praise God. Sakit. Hihintayin niyo ba na magkasakit para magbago? Para bitawan mo yung matagal mo nang ginagawang hindi kaaya-aya sa kalooban ng Diyos, mga bisyo, na kung ano-ano man yan, na nakasisira sa katawan ng tao, abay, hindi mo pa bibitawan kung hindi ka magkakasakit. Why? Ginagamit ito ng Diyos para ikaw ay palayain. Alam ng Diyos, hindi natin kaya. At ang Diyos natin mapagpahinuhod, mapagpasensya. Amen? Hallelujah! Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, para may gamitin ng Diyos, una, magpagamit tayo sa Diyos, ikalawa, mamuhay tayo ng may kabanalan. At ikatlo, sa ganitong mga sitwasyon, kapatid, ang kailangan dito'y katatagan at pagtitiwala sa Diyos. Katulad ko na sinabi ko sa inyo, hindi madali. Hindi simple ang iniuutos sa amin ng Diyos. Kaya nga inuulit niya na binanggit kay Josue. Ilang beses niya sinabi kay Josue,
magpakatibay ka, magpakatatag ka. Kung paano ako ay sumakay Moses, sasamahan din kita. Amen. Ano ang ginamit ng Diyos sa panahon ni Josue para siya ay gamitin at para sila ay magtagumpay sa bawat bansa na kanila pong lalabanan at sasakupin? Ano ang ginamit ng Diyos? Walang iba, ang salita ng Diyos. Amen? Praise God! Ginamit niya ang kanyang salita. Sinabi niya kay Josue, huwag mawawalay, huwag malalayo sa iyong bibig ang mga salitang ito. Kundi, bulay-bulayin mo ito araw at gabi. So, ang instrumentong ginamit ng Diyos para matupad, para maganap ang ipinangako niyang tagumpay kay Josue ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Amen po ba? At sa katunayan, kaya sila nagabi at natalo ng isang maliit na bansa dahil sumuway sila sa salita ng Diyos. Hindi nila isinagawa yung utos ng Diyos na huwag silang kukuha ng anumang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Mga bagay na para lamang sa Diyos. Pero anong ginawa ni Akan at ng kanyang sambahayan? Kukupit sila, itinago nila sa kanilang tolda. Kaya nagtaka si Josue. Sabi niya, isang maliit na bansa, natalo tayo samantalang yung mga bansa na napakalalaki ay nasakot natin at napagtagumpayan natin. Subalit itong napakaliit na bansa. Sa katunayan, kumpiyansa pa sila na sinabi ng kanyang mga takuhan. Sabi nila kay Josue, huwag mo nang pag-uwi pa yung mga takuhan natin. Kainit ng bansang yan, kaya natin yan. Nung suguri niya at sasakupin, nagulat sila, nag-atrasan sila, natalo sila. Kaya sabi ni Lord kay Josue, anong iniiyak-iyak mo dyan? Kasi sabi niya, Lord, imagine mo, sinabi mo pagtatagumpay mo kami, bakit mo maliit na bansa dito, natalo kami? Ibibigay mo lang kami sa isang maliit na bansa. Josue. Huwag kang manangis, huwag kang biyak, may sumuway, may lumabag sa salita na sinabi ko sa inyo. Sabi ng Diyos sa kanya, hanggat hindi ninyong isinusuko ang kasalanan iyan, hindi ko kayo sasamahan. Praise God. Dahil ang Diyos hindi naman pwedeng sumama sa makasalanan. Hindi siya pwedeng kumampi sa makasalanan. Kaya hanggat hindi ninyo sinusuko yan. Praise God. Kaya nagsaliksik si Josue at nakita nila si Akan na may mga inumit, kinuha na mga bagay na sinasabi ng Diyos na huwag nilang kukunin. At nang ito ay kanilang isinuko sa Diyos. Praise God. Ano nangyari? Sabi ng Diyos kay Josue, bumangon ka, sugurin niyo ulit ang mga sakit at pagtatagumpay ng Diyos sapagkat sasamahan mo na kayo. Ano ang ginamit ng Diyos? Ang kanyang mga salita. Mga salita, binabalik wala ng marami. Mga salita o ang Biblia na hindi natin binibigyan ng halaga. And yet, it is very useful to fulfill what God has promised to us. Amen? Praise God. The Lord said, I sent my word to heal your disease. Salita ko ang magpapagaling sa inyong mga karamdaman. And the Bible says, I watch my word, Jeremiah 1:12, I watch my word to perform it. Isaiah 55, so is my word, it will not return to me empty.
Hindi ito babalik ng walang kabuluhan, kung hindi ito ay gaganap sa lahat ng mga sinabi ko, sa lahat ng mga pangako ko, sa mga taong pinagsubuan ko ng aking mga salita. Amen? Hallelujah. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at ni Pedro, ano ang ginamit ng Diyos para pagpalain si Pedro ng mga oras na yun? Dahil galing siya sa mga malakaya at wala siyang nahuli, ano ang ginamit ng Diyos? Mga kapatid, anong ginamit ng Diyos? Ginamit ng Diyos yung bangka ni Pedro. Ginamit ni Jesus. Hindi ba na? Sinabi niya, maaari bang mahiram ang iyong bangka? Itulak mo rito. Sumakay ang ating Panginoon at ang sinabi ng Panginoon. Ha? Nangaral siya. Naghayag siya ng salita ng Diyos. At matapos niyang gamitin ang bangkang ito. Ito rin yung bangka. Sinabi ng Panginoon kay Pedro na humayo ka at ihulog mo ang lambat. Praise God. Sabi ni Peter, Lord, magdamag po kami ng isda. Ni isa wala kami nahuli. Praise God. Tanghaling tataba, inuusa siya, tirik ang araw. Ba? Sabi niya, because you say so. Dahil sinabi mo, gagawin namin. See? Ano ginamit ni Lord? Hallelujah. So lahat ng mga paraan ng Diyos, gagawin niya para lamang isakatuparan ang kanyang mga pangako. Gagamit siya ng mga hindi ninyo inaasahan. Amen. Kaya sinabi ng Panginoon kay Jose, wala tayong ibang dapat gawin kung hindi magpakatatag at magpakatibay. Yun lang po. Hintayin po natin ang gagamitin ng Diyos. Amen? Pwede yung katabi mo gamitin ng Diyos ngayong umaga. Pwede yung anak mo ang gamitin ng Diyos. Pwede yung kapitbahay mo ang gamitin ng Diyos. Sino man gagamitin ng Diyos para tuparin ang kanyang mga pangako. At gaya ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, God is so desperate to use anybody, to use everybody, to use everything just to fulfill His promises to us. Hallelujah! Kaya, bakit tayo mag-aalinlangan? Bakit tayo magdadalawang isip? Tandaan po ninyo ang sinabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ay kailanman hindi bibigo sa kanyang pangako sa atin. Amen? Ano man ang kanyang sinabi, gaganapin niya at tutuparin niya. Ngayon, kung sa paanong paraan, hindi ninyo problema yon. Problema ng Diyos yon. Palampakan po natin sila. Huwag mo sabihin, paano? Sino? At ano? You don't have the right to ask and question God's way. The Bible says, my ways are higher than your ways, and my thoughts are higher than your thoughts. Iba ang paraan ko. Mas mataas ang paraan ko. Amen.
makikita sa Bible ni sa panahon ni Naaman. Yung may ketong, di ba? Sino ginamit ng Diyos para gumaling siya? Ha? Isang ordinaryong alipin. Hindi ho yung, akala niyo siguro yung ilog ng Jordan? Ha? Yung niluluban niya? Hindi yun. Ang naging daan, ang ginamit ng Diyos, itong kanyang alipin. Kasi, unang-una na-dismaya na siya eh. Give up na siya eh. Sabi niya doon sa lingkod ni Elijah, kasi expected niya lalabas, papatupay siya ng kamay, bakit panalangin, pero hindi nangyari yung inaasahan niya. Kasi nga, respetado siya, ginagalang siya natural, dapat siya harapin. Sabi niya, tao siya pumunta, dapat tao rin siya harapin. Pero ang ginawa niyo ng propeta ng Diyos, inutusan lang, ito pinasasabi ng Panginoon ko. Lumublog ka lang sa ilog ng Jordan ng 7 beses. Praise God. Nadismaya si Naaman. Nagalit pa tayo. Napakarami namang ilog dito. Bakit naman ito pang ilog ng Jordan na lulubugan ko? Praise God. Nadismaya na siya. Galit na siya. Give up na siya. And yet, ito kanyang alipin. Ano sabi sa kanyang alipin? Hindi pa na. Gagawin mo ang lahat para gumaling ka na. So, na-encourage siya. Ginamit ng Diyos yung alipin, yung pinakamababang uri ng tao. Yung kanyang alipin na dapat sana ay hindi pwedeng magsalita hanggang hindi kinakausap ng kanyang Panginoon. Na pwede niya sabihin, ano ba, bakit ka na nagsasuggest na kanya? Sino ka? Alipin lang kita. Wala kang karapatang mag-suggest. And yet, ginamit ng Diyos. So, lumublog siya. Anong sabi ng Bible? Bumalik ang kanyang kutis na gaya ng kutis ng isang sanggol. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kaya, ang susi, magpakatatag, magpakatibay, at magtiwala sa kakayahan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya ngayong umaga ito, kapatid, lalo-lalo na kayong mga nanonood na nawawala na ng pag-asa tungkol sa inyong kalagayan, sa inyong kalusugan, tandaan niyo ito, gagamit ang Diyos. May gagamitin siya ngayong oras na ito. At sa katunayan, marami ng pagkakataon ng mga kapatid natin na nanonood na pinagpala ng ating programa. Ginamit mo ang social media, kaya po sila nakakilala sa Panginoon, kaya nabago ang kanilang buhay, kaya pinagpala ng Diyos ang kanilang buhay. Bakit po? Ginamit ang ating po church. Ginamit ang ating online streaming. Amen? Hallelujah! Praise God! At ganyan kabuti ang Diyos. Sabi nga isang kapatid natin, yung si Ma'am Merlin Corpus, isang guro mula sa Quezon City, sabi niya, Pastor, nagpapasalamat po ako sa natagpuan ko po itong inyong programa. At ako po ay nabuhayan muli. At muli ay naging maalam na maglingkod sa Panginoon. Praise God! Hallelujah! Muli siya na-inspired na magpagamit sa Panginoon Diyos. At tignan po ninyo, yung mga pinag-message nila sa ating mga kapatid na dahil po sa ating online streaming ay marami silang mga kamag-anak na nasishare, na nababago at nakahatiran. Amen? Praise God! Kaya, ngayong umaga ito kapatid, gusto kong ipakita sa inyo na ang Diyos natin hindi papalit at susuway sa kanyang mga salita.
All we have to do is to ask God, Lord, sinabi mo ito, hindi ito galing sa akin. At sinabi mo hindi kasi yung akin, ipakuha natin sa Diyos ang kanyang mga pangako. Amen? Lord, sabi mo hindi mo pagkukulangin. Yan ang sinabi ni David. Di ba? I am young and now I am old. Sabi niya, naging bata ako, tumanda ako, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang mga taong patuloy, di na malimos man lamang ng pinapay. Amen. Sa loob ng 4 na dekadang paglilingkod, wala nakatanda na pinabayaan kami ng Diyos. Ako po, mga kapatid. Ano? Praise God. Kami dalawa ni Pastor Tony sa loob ng halos napakahabang pagkasama na kami niya. Pinagdaanan namin ang lahat ng hirap sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Dumating na sa mga panahon na kami po, alam niyo, sabi ko nga sa inyo, si Pastor Tony, ang patuko niya, isa lang yan magpuputi. Nagtutulak ng karikon. Pero tingnan niyo yung mukha ko magpuputi. Ha? Praise God. Kaya ganyan maganda ang boses niyan eh. Dahil na-practice ang bote, Daniel! Ha? Ako, panahon ng kabataan ko, ang pinigitang ng video butche. Video butche! Ice drop! Praise God! Hindi ko alam na gagamitin pala ng Diyos yung aking mga tinig para maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Ginamit yung pagiging pagpuputi. Ginamit yung pagiging street vendor namin para kami maghayag ng salita ng Diyos. Praise God. Ganyan po kabuti. Para sa natin na lang. Kaya huwag mo kayo magtataka. Mga kapatid. Gagamitin ng Diyos ang sino man na mga hindi ninyo inaasahan para kayo pagpalain, para kayo pagalingin. Praise God. Tandaan po ninyo nang nagpagaling ang ating Panginoong Yesus, ultimo laway niya, ginamit niya. Amen. Doon yata natutunan ng mga naniniwala sa usok-usok yung laway eh. No? Birin nyo pagka nabati yung bata, pakilawayan mo, baka pausok eh. Iba naman mo yun eh. Si Jesus, nung gumamit siya ng laway, may sakit na talaga yun. Kayo walang sakit yung anak ninyo, pinalalawayan ninyo. Paano kung may hepe yung nakano? Kung may virus, pinalawayan ninyo. Di ba? Amen? Imagine mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ngayong umaga, kapatid, gusto ng Diyos na gamitin ka para magamit ka rin. At sa gayon, ay maging pagpapala tayo sa iba pa nating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayong umaga ito, kapatid, panghawakan natin ang mga salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, para hindi kayo mawalan ng pag-asa, maghina, maglupaypay, isipin na lang ninyo palagi kung gaano kadesperado ang Diyos para ganapin ang kanyang mga pangako. That even ang pinakamasamang tao, gagamitin niya para tayo pagpalain. Sa katunayan, sabi po, sa darating na huling panahon, ang mga kayamanan ng mga masasama ay ililipat ng Diyos sa mga matutuwid. Amen? Praise God! Magtataka na lang kayo, mga kapatid, ipamamana sa inyo yung mga kung ano-anong mga mabubuting bagay ng mga taong hindi ninyo
inaasahan na kayo ay bibigyan at pagpapalain. Ang kailangan lang po natin, mga kapatid, magpakabanal, magpagamit, at magpakatatag, at laging manangan sa pangako ng Diyos. Tayo dito kayo, hallelujah. Purihin ng ating Diyos na buhay. Oh, glory to God. Yes, Lord. We praise you, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito. Sa iyong mensahe, sa iyong mga salita, na aming kayong hayan, na sa amin ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan. Patuloy po kaming mananangan at pangahawakan sa iyong mga salita. Panginoon Diyos, naririto kami para magpagamit sa lugar ng Diyos. We offer to you, O God, ang aming mga sarili para gamitin mo kami para sa kabutihang gawa. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa mga kaparaanan. Kung kinakailangan kami maging daan para makakilala ang marami, gamitin mo kami. Kung kinakailangan, Panginoon Diyos, na maging daan kami para sa ikaliligtas, ikagagaling ng maraming tao, Panginoon Diyos, narito ang bawat isa sa amin hanggang pagpagamit sa iyo. Maging matatag at maging matibay lamang kami, Panginoon Diyos. Huwag kami matindinan, huwag kami makikilos. Sa halip ay pagpakasipag kami sa gawain upang sa kayo ng Diyos maranasan namin ang iyong mga pangako sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, gagawin mo ang lahat. At yun may ginawa mo, Panginoon, na nakuha mong ipagkaloob, ibigay ang iyong kaisa-isang anak para lamang ganapin ang iyong pangakong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Nagawa mong ihandog ang buhay ng iyong anak. Ganyan ka, Panginoon, kaseryoso sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako na maging ang buhay ng iyong kaisa-isang anak ay nagawa mong ibigay sa amin upang kami, O Diyos, ay mahango, maging malaya, maging ligtas, ang makalaya, Panginoon, sa lahat ng mga kahirapan, sa lahat ng mga sakit at karamdaman, maging malaya kami sa pagiling-alipin ng kasalanan, sapagkat ang buhay ng iyong anak ang siyang ipinagkaloob mo. Ginamit mo, O Diyos. Kaya naman sa araw na ito, nais mo rin gamitin ang bawat isa sa amin para sa ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Gumamit ka, Panginoon, ng mga simpleng bagay para magpalain ang iyong mga anak, para abutin kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ngayong umaga nito, patuloy kang gagamit, Panginoon, ng iba't ibang kaparaanan para pagpalain at abutin ang lahat ng aming mga pangangailangan pang-araw-araw. Kapatid, ngayong umaga nito, ikaw na nakatutok, maaaring matindi, mabigat ang iyong karamdaman, hayaan mong gamitin ng Diyos ang pananambahang ito. Gamitin
gagamitin ng Diyos ang mensaheng ito para ikaw ay gumaling ngayong umagang ito. Susukuin ng Diyos ang kanyang salita sa iyong kalusugan ngayong umagang ito upang makadama ka ng kaginhawaan sa iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, ngayong umagang ito, ang kinip mo. Ginagamit kayo ng Diyos ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Isinugo niya para magalingin ka sa umagang ito. Sino ka man na meron kang dinaramdam tulad ng cancer, tulad ng sakit sa puso, tulad ng diabetic, ikaw na nagdadialysis ngayong umagang ito, dumami nawa ang kabanal-banalang dugo ng Panginoon sa iyong katawan upang maging malinis ang iyong dugo sa oras na ito. Maging ikaw na pinahihirapan ng ibang klase ng sakit at karamdaman, may dinadala kang pamimigan ng mga problema at mga suliranin. Pabayaan mo na sa mga oras na ito, gamitin ng Diyos ang lahat ng kapanaanan para ikaw ay makalaya, para ikaw ay makaranas ngayong ng kalayaan ng kalusugan ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ngayong umagang ito, kapatid, ang araw na ito, ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay maging malaya mula sa mga problema, mula sa mga suliranin, ang kanyang mensahe, kanyang mga salita ngayong umaga ito. Maaaring sa awitan pa lang nagawa na, ginamit na ng Diyos ang pagpupuri, ginamit na ng Diyos ang mga awiting pangalangin upang ikaw ay makaranas ng pagsusugan ng kalakasan. Kapatid, ang kinip mo ngayong umaga ito. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa mga gagamitin mo pa para kami ay iyong pagpalaging para patunayan mo, Panginoon, na ikaw ay seryoso at tapat sa iyong mga salita. Salamat po. Pagpalaging po ninyo, O Diyos, ang mga mensahe ito sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Diyos, tayo ay maaari ng nakaupo muna ng kapatid. Meron daw po isang Kristiyano na nagkakasal siya ng ulam. So, ito po yung dadasal. Kaya kapilat niya meron pong pusa na may pitpit na bangus. Purihan kami yun. So, mga kapatid, ang Diyos po ay gumagawa ng iba't ibang kaparaanan para tayo po ay laging saklolohan. Amen. Praise God. Minsan hindi natin nararamdaman na ang Diyos pala ay gumagawa na sa lahat ng ating mga buhay. Pero minsan hindi lang natin napapansin. Pero naniniwala po ba tayo na araw-araw ang Panginoon ay kumikilos sa buhay natin? Sino naniniwala? Amen. Praise God. Akala kasi ng iba, sa malaking bagay lang natin pwedeng makita ang Diyos na kumikilos sa buhay natin. Hindi po. Araw-araw ang Diyos po ay gumagawa sa buhay natin. Sa pagising pa lang natin sa umaga, buhay tayo, yan po ay milagro ng Diyos natin. Amen? Praise God. Kaya ngayong umaga, bigyan mo na natin ang malakas na palakpak ang Panginoon. Napakaganda ng mensahe binahagi sa atin ni Pastor Manny. Ang Diyos ay gagamit. Praise God. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, ngayong umaga, pwede na po tayo magsitayo para tayo naman ay magpagamit naman sa Panginoon na tayo po ay magpala sa kanyang gawain. Kaya pwede na po tayo lumapit. At mamaya po, tuloy po ang ating live streaming sa Facebook.
Sino po ba sa inyo ang nakakasubaybay sa akin paglinggo ng gabi? Taas ang kamay. Kaya doon, ang dami, wala akong nakita ni isa. So tayo ay magdadasal muna sa offering. Praise God, tayo po lahat ay pumigil. Hallelujah. Panginoon, nagpupuri po kami at papasalamat sa umaga ito, sa kalakasan na patuloy na pinapagkaloob sa amin, sa mga biyaya at pagpapala na sa aming pangangailangan na patuloy mo pinagkakaloob sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nagkaloob. Patuloy na pagpalayo ko sila, ibalik ko po sa kanila na usong siksik, pagling at mag-umapaw. Salamat, Ama, at ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tayo po lang ay tumayo na mga kapatid. At bago tayo magwakas sa panalangin, taas po na natin ating mga kamay at awitin natin ang lagi natin inaawit ang pasasalamat. Pasasalamat ang aming alala. Pasasalamat alin ang buhay. Kadahilan ako'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay, sa'yo'y alay. Aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa alalahanin, kadahilan mo sa'yo'y alay, sa'yo'y ikaw ang Diyos na aming kadahilan mo kadahilan mo kadahilan mo Muli tayong magpasalamat. Dakilang Diyos, at pagpapalaman, muli kami po ay nagpapasalamat sa tagumpay ng gawain sa araw na ito. Salamat po sa mga salita na pinahagi na yung lingkod, na ito pong mga mensaheng ito ay patuloy na nagpagaling ng aming mga karamdaman, patuloy na nagpala sa aming mga buhay, nagpalakas ng aming pananampalataya, nagbigay sa amin ng pag-asa sa pangalan ng Panginoon Kristo, at patuloy na nagpalago ng aming pong pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat din sapagkat ngayong umaga, lahat ng aming mga prayer requests, lahat ng aming mga kahilingan ay ito po inyong tinugunan ngayong umaga. Ang pangako po ninyo, Panginoon, na kapag kami ay nananalangin, maniwala kami na ito po ay amin ang tinanggap. Kaya naman ngayong umaga, lahat ng aming dinasal, lahat ng aming prayer request, lahat ng aming hiniling ngayong umaga, ito man ay tungkol sa pera, tungkol sa negosyo, tungkol sa pamilya, ito man ay tungkol sa mga mahal sa buhay o personal. Panginoon, kami po ay patuloy na humahawak sa iyong pangako na kayo ang Diyos na mayaman, kayo ang Diyos na buhay, kayo ang aming Diyos na nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya maraming pong salamat na kayo ang Diyos na tumutugon at umabot sa aming mga dasal. Kaya naman bilang mga anak mo, Panginoon, kami po ay panatag ng aming mga panalangin ay inyo na pong pinakinggan sa araw na ito. Maraming salamat po. Ang patuloy namin isinasama sa panalangin ang gawain ito, ang ministry ito na sa Diyos walang
imposible. Napatuloy po ninyo ito pagpalain, gamitin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo at lahat ng mga anak mo tinawag mo sa gawain ito, sa mga pastors, sa music ministry, sa lahat ng mga kapatiran na walang sawang dumadalo, walang sawang tumutulong, at tuloy-tuloy, Panginoon, at kahit pandemic o kahit maraming challenge at pinagdadaanan, ay narito pa rin sila sumusuporta o ma-attend. Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang lahat ng ito ay ginagawa namin hindi para sa aming sarili, kung hindi sapagkat kayo ang Diyos, dapat po namin paglingkuran. Isinasama din namin sa panalangin ang lugar na ito, Panginoon. Loobin mo na ito po'y patuloy pa rin namin magamit sa kabila na marami ng gustong bumili ng lugar na ito. Pero kami po ay naniniwala na ang lugar na ito ay patuloy po ninyong ipapagamit sa ministeryo ito ng sa Diyos wala'y imposible. Pagpalain po ang may-ari ng lugar na ito. At ganoon din, Panginoon, isinasama na rin namin sa panalangin ang iba po namin mga kapatiran na absent at hindi man sila naka-attend. We pray na sila po ay makasama namin sa susunod na linggo at sila po ay patuloy na nasa maganda at mabuting kalagayan sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Tinataas din namin ang aming pungkayan mula sa aming Presidente at sa lahat ng namamahala sa aming pamahalaan. Panginoon Jesucristo, patuloy na kayo ang manguna sa kanilang lahat at kayo po patuloy na gumawa at gumalaw sa kanilang mga buhay. Sa ganun na namin bansa ay magtuloy-tuloy sa pag-angat sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. Maraming pong salamat. Patuloy na pagalingin ng lahat ang aming mga kababayan na tinamaan ng COVID-19. At we pray, Panginoon, na ito po mga virus na ito ay ganap ng matunaw, malusaw, maglaho sa aming bansa in Jesus' name. Salamat po, Panginoon, at ngayong umaga, patuloy ka namin pinupuri, sasalamatan, pinulwalhati, sapagkat kayo ang Diyos na lagi po sumasaklolo sa amin, tutulong sa amin, gumagawa sa aming mga buhay. Ito po yung aming dalangin, Panginoon Diyos, sa kataas na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming siyang dalangin, lahat pagsabi ng